na nagilkan kami benar sa sundalo. Amadake benar limuda po sa kami. Taman sa namatay pandiyan sa mga tao. Mga bapa namin pinamatay nila. Nantubay kina siya namin sa dato piyang, nantubay sa bapin. Na di kay pagkakwana sa basuka sa magabi sa mga magmam, mabagulan ni kadakli na pambasuka sa kanta. Mga mamamayan na ipit sa Sigalot sa Mindanao. Noong August 2008, pumutok ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo ng gobyerno at rebelding Moro Islamic Liberation Front. Higit kalahating milyong tao ang dali-daling lumikas sa takot na madamay sa putukan. Parang kabuting nagsulputan ng mga evacuation camps. Ngayong tumigil na ang huling putukan, karamihan sa mga pamilyang lumikas ay naguwian na, ngunit marami pa rin ang atubili sa pangambang pumutok muli ang bakbakan. Sa kabila ng takot, marami pa rin ang nangangarap para sa tunay na kapayapaan. Nang pumutok ang labanan, agad na tumulong ang pari ng parokya ng Datopiang Maguindanao na si Padre Ponpon Vasquez. Tumulong ang parokya sa paglikas ng mga mamamayan at nagtayo ng evacuation camp para sa mga bakwit. Kasama ang mga kasapi ng Oblate Media, kinunan nila ng mga larawan at video ang salantang dala ng bakbakan. Nagsimula nung magkaroon nga ng breakdown sa pag-uusap between the government at ng MILF. Doon ka nakita yung paglisa ng mga tao sa pikit, and then yung karamihan dito ay napunta sa Datopiang. Talagang matatawag natin na kahindik-hindik yung mga nangyari noon. Napakaraming namamatay. Yung mga na-witness ko lang siguro mga abot ng mga 15 katao na na-witness ko na namamatay ng dahan-dahan dahil sa sakit. Nakatakas sila, nabuhay sila, nakatakas sila sa bala, pero hindi sila nakatakas sa kamatayan na dala ng sakit sa evacuation center. Ano ba itong Sigalot na kumitil ng higit na 120,000 buhay sa loob ng 40 taon? Ang isla ng Mindanao ay unang tinirhan ng mga Muslim at iba pang katutubo o lumad. Ang mga Muslim o Moro kung tawagin ay nagtayo ng mga pamayanang pinamumunuan ng sultan. Nang sinakop ng mga Kastila at ng mga Amerikano ang bansa, kinailangan nilang maglunsad ng kampanya upang masakop ang Mindanao. Mula noong 1900, unti-unting dumating ang mga dayong Kristiyano mula sa Luzon at Visayas upang manirahan sa Mindanao. Di nagtagal, mas dumami na ang mga dayong Kristiyano sa Mindanao. Ngayon, wala pa sa 20% ng populasyon ang mga Moro at lumad sa isla. Sumiklab ang hidwaan noong 1972 nang nagdeklara ng pag-aaklas ang Moro National Liberation Front. Pagkatapos ng mahabang labanan, nagkaroon ng permanenteng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MNLF noong 1996. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Malapit na sanang makamit ang isang komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan noong 2008 nang binawi ng gobyerno ang kanilang pagsang-ayon at ito'y naging mitsa sa muling pagputok ng labanan. Maraming Pilipino ang may pagtingin na ang hidwaan sa Mindanao ay sa pagitan ng Muslim at Kristiyano dahil gustong palayasin ng mga Moro ang mga Kristiyanong naninirahan sa isla. Maraming Pilipino ang ayaw sa kasunduan. Pero kaiba ang pagtingin ng mga peace advocates o mga taong nagtataguyod ng kapayapaan sa Mindanao. Madalas, hindi naririnig ang kanilang tinig. Ito po yung conflict na nangyari dahil sa historical injustices laban sa mga minorities. Kasama na dito yung Bangsamoro people. Sila po ay pinagkaitan ng kanilang right to self-determination kung saan noon mga kapanahunan ay sila ay nagsasarili. Pero nung dumating ang mga kolonyalista, yun po ay nawala. At yun po ang kanilang ipinaglalaban na maibalik yun hanggang ngayon. Ang sambayan ng Moro ay may distinct siya na identity. Hindi naman totally different sa Pilipino, pero meron siyang sariling identity, way of life, culture, vision, the way they look at things. Meron magpakakaiba po.
kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas ay nandun na ang mga Muslim nung una pa man. So ang kailangan lang dito ay recognition na merong ganon. Pero wala yun eh. Kahit na i-trace natin ang mga history book sa Pilipinas, wala kang makikita na acknowledgement man lang na yung mga Moro ay Moro na bago pa man naging lumabas ang katagang Pilipino. So kailangang i-recognize yun upang wag magkaroon ng tipong samaan ng loob at pag-aaway. The conflict in Mindanao is about land. It's about respect of our culture, our system of beliefs. It's about bringing in a space for each and every one of us. So it's not really a conflict of a Christian and a Muslim. The story of Mindanao is not just about terrorism, kidnapping, and massacre. There's a lot of efforts at the ground level to build the peace by piece, one at a time, and these are the voices that are never heard of. Sa Gindulungan, Maguindanao, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Bantay Ceasefire upang magpatrolya sa Karatig Pook. Saan man pumutok ang labanan, pumupunta ang mga kasapi ng Bantay Ceasefire upang alamin ang dahilan ng putukan. Ang Bantay Ceasefire po ay isang civilian-led monitor. Ibig sabihin, pinapangunahan ito ng civilian dahil alam po namin na ang pinaka-nagdurusa kapag mayroong conflict between GRP and MILF ay yung mga civilian. Kinikilala ng dalawang magkatunggaling panig ang kontribusyon ng Bantay Ceasefire sa pagpapanatili ng tigil putukan. Malaki din ang tulong nila sa pangangalaga ng karapatang pantao. Isang miyembro ng Bantay Ceasefire, si Mahmoud Tolino. Kano kapag makanilan na minangay kami lo. Nag-interview kami kano mga sundalo. Ngini sa waping ka dimaka hinunta na adan ceasefire. In-interview bon sa mga local leaders. In-interview bon sa mga tao mismo lo, mga nginto ngin sa bapin. Na why lalo kami na adan bon pambuto-buto bon, di makabon, pakagilak bon. Mas kami na concern kami. Tao kami na dalpa. Kailangan namin adon mga tawa pambuluntar outside siya. Na yun to kas kami na di kami pagkatikang volunteer. Nakatira pa rin sa evacuation camp sa Barangay Makir si Naginang Badria Abbas dahil sa wala na silang babalikang bahay. 79 na pamilya silang nasunugan nang pumutok ang labanan noong 2008. Panunantok ka ng gulay, kinapanutong sa mga walay namin, katawan namin sabab kas kami, di na kami bagamong sa indan ng mga redusan, katawan ko sa bapin, na kay tambun yanin sa bapi, umang ko din mele na mga gaban namin, na makulyang ginawag ko, masakit talaga sa lalab ko, panunan ka gina sa kami na katawan namin, do kami bawang ka, maraming iba question do kami nakabawang ka gina, bangilin namin, ipanuni kuyag namin, kaginandaan, katawan na uyag-uyag namin, langon-langon ang mga languntan namin, walay namin, gamit namin at utong. Ang kaso po ng panununog ng bahay sa Barangay Pagatin sa Sitio Gadong ay kakaiba dahil sila po ang naglakas na loob na lumabas, ilantad ang katotohanan at mag-file ng kaso laban sa mga perpetrator na allegedly ang Armed Forces of the Philippines ang may kagagawan. Isa po to sa mga gusto nating i-highlight na kapag ang civilian ay naapektuhan ng kanyang karapatan, ay siya mismo ay tatayo at labanan kung sino man ang naglalabag sa kanyang karapatan. Lupa ang pinakamahalagang yaman para sa mga taga-Mindanao. Ito ang kabuhayan para sa mga magsasaka na siyang nakararami sa isla. Madalas lupa rin ang sanhi ng hidwaan. Ang pag-aagawan sa lupa at magkakatunggalin pag-aangkin nito ang madalas na mangyari at nauuwi sa madugong komprontasyon sa pagitan ng tatlong grupo ng mamamayan, ang mga Moro, ang mga Lumad at mga Kristiyanong settler. Sa mga ngiti ng mga nakatatanda, di mo iisipin na minsan dumanak ang dugo sa pagitan ng kanilang mga kaanak.
Dito sa barangay Puloy-Puloy, Sultan Kudarat, dumanak ang dugo sa pagitan ng Bangsamoro at Manobo noong 2001. May ilang buhay ang binuwis at marami sa mga pamilyang Manobo ang lumikas. Sa kanilang pagbalik, nadatnan nila ang kanilang lupa na may iba nang nagsasaka. Mahaba-haba rin ang panahong ginugol sa pagsasaayos ng gulo. Naging susi dito ang pagkakasundo ng mga nakatatanda sa 3 grupo sa tulong ng isang lokal na NGO. Bahagi ng kasunduan ang pagbubuo ng isang panibagong komunidad para sa mga Manobo. Ang maganda na bagay doon ay ang komunidad mismo yung naghanap at nagsisik ng initiative na paano i-resolve yung conflict para hindi matatapos na rin yung gulo dito at makabalik sa komunidad yung mga dulangan Manobo. Bahaba pa rin yung proseso sa ganoon. Nagte-training sila, nag-undergo sila ng crash course kung paano yung negotiation, mediation, and all that. Medyo matahimik sa Kagalbak o medyo na doon sa Kamandangan oy mafion pa sa kakaan oy pakagalbak kay diya sa diya tana para magtay kay sa anak kay oy paki-eskwela sa anak kay oy sa sari-sari galbakan kay nda di doon ladab kay ya sa kana dibenta mafion-fion ito. So yun sa pag-aayos na yon, napakabuti po yon para sa aming barangay. So ngayon, nakita po namin na kahit papaano, maganda na yung samahan ng Lumad at saka Muro at saka Christian. So parang nagkakaintindihan na, hindi parehas noon na gulo dito, gulo doon. So ngayon, wala nang patayan, wala nang samaan ng loob. Kung mayroon ibang grupo na kakailanganin nila ang mga tulong namin, maaari kami makashare kung irerespeto ng bawat panig yung traditional na kaugalian ng bawat grupo o kung grupo man. Yun lang po. Ang Tripod Foundation ay isang NGO sa Mindanao ang tumulong sa pagresolba ng sigalot. Matapos maayos ang away, tumutulong naman ang Tripod ngayon sa pagpapaunlad ng kabuhayan sa komunidad sa pamamagitan ng organic farming. Yung food sovereignty project natin ay isang bahagi ng rehabilitation program na kung saan kinakailangan natin ibalik yung i-rehab yung economic ng bawat tao, no. Ito ay pag-promote ng organic farming na kung saan sila ay magpo-produce ng kanilang pagkain, ng kanilang produkto na organically. At kung saan yung mga farmers ang may say sa kung anong gusto nilang itanim at sila yung may control sa seeds nila. Ang proyekto ay hindi magiging successful kung hindi na-resolve yung problema or walang kapayapaan na nararamdaman or tinatamasa ng mga nakatira sa community. Ang kwento ng Puloy-Puloy ay siya ring kwento ng Mindanao. Maaaring makamit ang kapayapaan kung kinikilala ang mga karapatan at tradisyon ng lahat ng mga naninirahan dito, maging Moro, Kristiyano at ng mga Lumad. Tulad ng mga Moro, ang mga Lumad ang unang nanirahan sa isla. Ang aming tunay na hinaing na dadalhin sana kung ano yung boses ng mga katutubo na mapanatili namin yung control at saka sistema ng pamamahala doon sa loob ng aming lupaing ninuno. Na kung titingnan natin, may similarity or kahalintulad doon sa ipinaglalaban ng aming Bangsamoro Brothers. Hindi tiyak ang magiging kahihinatnan ng usapang pangkapayapaan. Maaaring muling pumutok ang labanan. Ngunit malinaw at malakas ang mga tinig ng mga taga Mindanao na nananawagan para sa kapayapaan. Maging sila man ay nasa komunidad o nasa evacuation camp. Mindanao should be a place for everyone, the Moro people, the indigenous people, and the settlers. But they must respect each other, especially the Bangsamoro should be respected of their right to self-determination. The indigenous people should be respected of their ancestral domain and the settlers of their property rights.
Ito yung isang vision kung saan ang mga tao ay nagkakaisa, natutulungan sa isang isla katulad ng Mindanao upang ito ang mapaunlad at silang lahat ay makinabang.